Ang digmaan sa Ukraine ay nakakahiya para sa hukbong panghimpapawid ng Rusya. Napilitan silang mapaalis sa mismong Ukraine matapos mawalan ng daan-daang eroplano at helikopter. Napilitan ang hukbong panghimpapawid umatake mula sa likod ng linya. Kahit ang pinakamagaling na fighter jet ng Rusya, ang Su-57, ay halos hindi naging bahagi ng labanan. Dahil dito, naharap sa hamon ang Ukraine. Paano mo mapapatumba ang Su-57 kung nasa loob ito ng Russia? Ang sagot ay isang matalinong taktika na nag-udyok sa Russia na pabagsakin ang sarili nitong fighter jet. Gaya ng Trojan horse, nililang ng taktikang ito ang depensa ng Russia para tutukan ng bagay na hindi nila dapat barilin. Tungkol naman sa Su-57, sabihin na lang natin na hindi na ito lumilipad ngayon. Malabo ang mga unang ulat noong Hulyo 23 ayon sa Euromaidan Press. Isang Russian fighter jet, unang naiulat at kalaunan na kumpirma bilang Su-57 ay bumagsak sa Moscow Oblast. Walang naiulat na nasawi dahil nag-eject ang piloto at hindi bumagsak ang jet sa mataong lugar. Nangyari ang insidente bandang 13:50 sa distrito ng Odintsovo, mga 65 kilometro sa kanluran ng Moscow, malapit sa Zvenigorod. Mabilis kumalat ang mga larawan ng nasusunog na labi ng jet sa bukirin. Tahimik pa rin ang Russia. Sinabi lang nila na bumagsak ang isang combat trainer sa takeoff. Nag-eject ang piloto at walang naiulat na pinsala sa lupa. Kalaunan, lumabas ang mga pahayag na nagkaroon ng technical na aberya ang jet na naging dahilan ng pagbagsak nito. Nagbukas din ang komite ng investigasyon ng Russia ng kasong kriminal sa ilalim ng batas na sumasaklaw sa mga paglabag sa mga pamamaraan ng paghahanda ng paglipad at mga patakaran habang nasa himpapawid. Kawili-wili ang kaso ng pagbagsak ng Su-57. Malamang nakabase ito sa Kubinka Air Base na pinakamalapit sa Zvenigorod, 30 kilometro lang sa timog kanluran ng lugar. Ginagamit ng Rusya ang base na ito para sa pagsusuri, mga flight na pangdemonstrasyon, at dito rin nakabase ang Swifts at Russian Knights aerobatic teams. Mula sa base na ito, nais ipakita ng Rusya ang di umano'y ikalimang henerasyong fighter at magsagawa ng mga pagsubok. Karamihan sa ibang Su-57 ay malayo sa base na ito. Inilipat na nila ang mga ito sa Jungye Air Base na nasa kaibuturan ng Russian Far East, mga 5,000 kilometro mula sa linya ng labanan sa Ukraine. Nakakahiya yon para sa Russia. Inilayo nila ang pinakamagaling nilang fighter jet mula sa Ukraine dahil sa takot sa mga drone. Ngayon, nawala na ang isa sa ilang Su-57 ng Russia na abot ng Ukraine. Drone ba ang nakasira nito? May technical bang aberya ang Russian fighter? Tulad ng sabi ng Russia. Sa totoo lang, wala sa dalawa. May nangyaring mas nakakahiya pa. Isang insidente ng friendly fire na halatang may kinalaman ang Ukraine. Mabilis lumaganap ang sismis. Naliwas ito sa pahayag ng Russia na technical na depekto sa advanced na fighter jet ang dahilan ng pagbagsak ng Su-57 malapit sa Moscow. Hindi Ukraine ang nagumpisa ng chismis, kabilang ang mga Russian military blogger sa mga unang kumwestiyon sa kwento ng Russian Defense Ministry. Isa sa unang nagtanong kung ano ang nangyari ay ang vlogger na si Romanov. Nag-post sa Telegram ng larawan ng bumagsak na jet. Maraming tanong para sa Bas Moscow Air Defense Crew. Sinabi ni Arrows Map, isang military blogger ng Su-57 ay pinabagsak ng sariling Russian Air Defense at iniisip na crew na may shoulder-fired missile launcher ang sanhi ng pinsala. Lalong naging komplikado ang kwento habang nagtatanong ang mga tao. Binanggit ng mga Russian military blogger ang malaking problema ng Russia sa sitwasyon nila. Kaya maaring naitala ang isang insidente ng friendly fire. At masama yon, mas lalala pa kung aalisin ang Su-57 na malapit sa Moscow. Bangungot ito para sa depensa ng himpapawid ng lungsod. At hindi rin naman pwedeng alisin ang mga tradisyonal na depensa sa himpapawid. Kapag nawala ang mga iyon, magiging lantad ang Moscow. At ang lungsod na iyon, kasama ang mga karatig na teritoryo, ay marami ng kinakaharap na problema pagdating sa mga pag-atake ng drone ng Ukraine nitong mga nakaraang buwan. Dahil dito, napunta ang atensyon sa BAS Moscow Air Defenses. Ayon sa Aerospace Global News, ang BAS ay Combat Army Reserve na nagpapakitang gumagamit ang Russia ng mga reservista para sa air defenses nila. Lalo na, mga pribadong milisya at sibilyang voluntaryo ang aktibo sa paligid ng Moscow. Karamihan ay armado ng Man-Portable Air Defense Systems o MANPADS para pabagsakin ang mga drone na mababa ang lipad. Isa pang komplikasyon sa kwento, nagbago ang bersyon ng pagkawala ng Su-57 ng Russia. Mula sa teknikal na aberyang nagpabagsak sa jet hanggang sa reservistang tumutok sa Su-57 gamit ang MANPADS at nagpabagsak dito. Kalaunan, mukhang may papel si BAS Moscow. Pero may mas malalim pa kaysa sa natatarantang reservistang nagpaputok sa Su-57. Ang inakalang aberya o pagkakamali
ay mas seryosong problema pala para kay Putin at sa kanyang mga kasamahan. Hindi alinman sa dalawa ang nangyari sa Odintsovo. Isa itong kaso ng pagsapi ng Ukraine na kinukuhang palihim ang kontrol sa depensa ng himpapawid ng Russia. Parang Trojan horse na palihim na pumasok sa Troy at saka ibinaling ang mga iyon laban sa isa sa pinakamahalagang fighter jet sa arsenal ng Russia. Maaring depensa ng himpapawid ng Russia ang nagpabagsak sa Su-57 pero Ukraine ang nagpuntirya. Ayon yan sa Inform Napalm. Ang Telegram channel na ito ay para sa pansusuri at investigasyon ng militar gamit ang human, cyber at open source intelligence para ibunyag ang totoong nangyayari sa mga operasyong militar. Sinasabing hindi ito pagkakamali ng mga Ruso. Sa halip, nagawa ng Ukraine ang isang napakatusong pakana laban sa Russia. Gumamit sila ng maliit na hukbo ng mga hacker para maisakatuparan ang plano nila. Bunga ng masalimuot na kognitibong impluensya at sibernetikong imbensyon. Naapektuhan ang air defense operations ng Bas Moscow Formation at nagamit ang Russian Air Defense Circuit para pabagsakin ang sariling eroplano. Iniulat ng channel. Narito ang isang interesanting pagsusuri sa totoong nangyari sa Su-57 ng Rusya. Ayon sa Inform Napalm, nagsimula ang kwento noong Hulyo 17 nang i-anunsyo ng channel na pinoproseso nila ang bagong koleksyon ng mga na-intercept na materyales mula sa mga mananakop na Ruso. Kasama sa mga materyales ang mga video stream ng training ground na pinagmulan ng malas na Su-57. Ibinunyag na sinasanay ng Russia ang Bas Moscow crew para harangin ang long-range drones ng Ukraine. Hindi itinago ng Inform Napalm ang kanilang mga nakuha. Ipinasa nila ito kasama ang tala ng pagsusuri sa mga sangay ng puwersang pananggol ng Ukraina. Ang tala na iyon ay isang dokumento na naglalaman ng datos tungkol sa mga pamamaraan ng pagsasanay ng mga tauhan na ipinatutupad ng Rusya kasama ang mga algoritmo sa labanan, mga gamit na hardware at software at mga posibleng kahinaan sa sistema ng depensa sa impapawid ng Baz Moscow. Sa madaling salita, ibinigay ng Inform Napalm ang mga susi sa kastilyo ng Kubinka Air Base. Nagsimimula ng gamitin ng Ukraine ang mga susi para buksan ang mga depensa ng base sa impapawid. Hindi lang para obserbahan ang kalaban ang natanggap na impormasyon. Nadiskubre nila kung paano maimpluwensyahan ang operasyon ng isa sa mga unit ng Baz Moscow at gamitin ang sistemang ginawa ng mga Ruso laban sa target na Ruso. Ulat ng Inform Napalm, di nagtagal, bumagsak ang Su-57 sa Bukirin, malapit sa base. Ang biktima ng friendly fire na posibleng dulot ng mga Ukrainian hacker na nakontrol ang air defense system na dapat nagpoprotekta sa Moscow. Isa itong technical na aberya, pero aberyang hindi agad isisiwalat ng Moscow. Maayos namang lumilipad ang Su-57. Nagkaaberya ang air defenses na dapat nagpoprotekta sa jet at paligid nito. Nawala ng eroplano ang Russia na nagkakahalaga ng halos $100 milyong dahil hindi na protektahan ang mga cyber system laban sa mga Ukrainian hacker. Nakahanap ng paraan ang mga hacker na yon para makapasok. Minanipula nila ang Baz Moscow system at sa isang iglap tinamaan ang top fighter jet ng Russia. Iyan ang totoong kwento dito. Pero dito rin nagiging interesante ang mga bagay. Sa likod ng issue ng Rusya sa pagprotekta ng cyber system laban sa Ukrainian hackers, may mas malaking nakatagong problema. Isang issue na nagpapakita kung gaano kapalpak ang Air Force ng Rusya at nagbibigay liwanag sa katotohanang nasa likod ng fighter jet na inaangkin ni Putin na pinakamagaling sa mundo. Bago tayo magpatuloy at mas lumalim pa dyan, paalala lang na pinapanood mo ang military show. Binubunyag namin ang kwento sa likod ng balita. Kung may natututunan ka mula sa channel na ito, siguraduhin mong mag-subscribe at i-activate ang notifications para makita mo pa ang iba naming mga video kapag nailatala na ang mga ito. Magsimula tayo sa mga nawasak na eroplano ng Rusya. Sobrang daming nawasak na eroplano. Ang Su-57 na kamakailan ay napabagsak ng depensa ng himpapawid ng Rusya matapos itong mamanipula ng Ukraine ay pinakabagong dagdag sa mahabang listahan ng fighter jet, bomber, spy plane at helicopter na nawala ng Rusya sa pagsakop sa Ukraine. Sa katunayan, ang tagumpay na ito ay kasunod ng isang kamakailang insidente kung saan nagawa ng Ukraine na pabagsakin ang isang Russian Su-35 flanker gamit ang isang F-16 sa isang air-to-air na labanan. Hindi dapat yun posible. Dapat matalo ng Su-35 ang F-16 sa isang harapang labanan. Pero nabigo ito. Mukhang hindi mapatunayan ng Russia ang sinasabi nila tungkol sa kanilang mga fighter jet sa totoong labanan. Mas marami pa tungkol dyan sa konteksto ng Su-57 mamaya. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, nawalan na ang Russia ng 439 na eroplano at 354 na helicopter mula nang simula ni Putin ang pananakop. Kung gusto mong malaman bakit di ginamit ng Russia ang malaking air force nila na ayon sa ulat ng Global Firepower ay may 4,237 na asset. 2,754 dito ay handang lumaban. Kung ganon, ito ang sagot mo. Tuloy-tuloy ang pinapabagsak ng Ukraine ang mga sasakyang panghimpapawid ng Russia. Kahit nasa Ukraine o nagtatago sa Russia sila. Nasusunog ngayon ang Su-57 sa Bukirin sa Moscow. Pero hindi ito ang unang nawala ng Russia sa digmaan. Noong
Hunyo 2024, nasira ng Ukraine ang dalawang Su-57 gamit ang drone sa pag-atake sa Aktubinsk Airbase. Noong tagsibol, 2026, umabot ang mga drone ng Ukraine sa base ng Shagol malapit sa Urals at napatumba pa ang isa pang pares ng Su-57 kasama ang Su-34 at isa pang hindi pinangalanang Sukhoi fighter jet. Hindi ito ang unang beses na pinabagsak ng Russia ang sarili nilang eroplano. Ngunit ito ang unang kumpirmadong kaso na namanipula ng mga Ukrainian hacker ang Russian air defenses. Maraming beses na tinamaan ng sariling air defenses ng Russia ang sarili nilang eroplano. Kaya nagkaroon sila ng pagkalugi sa ere. Ayon sa Aerospace Global News, di patiyak ang bilang ng sariling eroplano ng Russia na pinabagsak nila. Ngunit malamang na ito ay higit sa 10. Kumpirmado mismo ng Russia na friendly fire ang sanhi ng ilang insidente. Kabilang ang dalawang A-50U mainstay AEW at C na eroplano na pinabagsak. Bagaman hindi pa natin alam kung mas pinipili lang ng Kremlin ang kwento ng friendly fire kaysa aminin ang tagumpay ng Ukraine sa strike. Nung huling 2024, pinabagsak ng Russian air defenses ang Azerbaijan Flight 824, 8,200 at 43M Embraer, 100 at 90 sa katimugang bahagi ng Russia. Ang insidenteng ito ay tila naganap habang may pag-atake ng drone mula sa Ukraine, kaya siguradong aktibo ang air defense. Tinamaan ng Russia ang eroplano ng Aeroflot habang lumilipad mula Belarus noong Hulyo 2025. Nakalanding pa rin ng ligtas sa Moscow ang eroplano kahit tinamaan ng flak fire. Dagdag pa ng Euromeden Press sa bilang ng mga nasawi dahil sa friendly fire. Bumagsak ang Su-27 sa sinakop na Crimea noong Marso 2024 dahil sa sariling putok ng Russia. Noong 2023 sa ibabaw ng tukmak, pinatay ng mga Ruso ang sarili nilang piloto ng Su-35 gamit ang S-300 air defense system malapit sa Moscow. Pinaputukan ng Russian air defenses ang sarili nilang mga helicopter noong 2025 dahil napagkamalang mga drone ang mga ito. Mukhang hindi na kailangan ng Ukraine i-hack ang Buzz Moscow air defenses. Kung maghintay ka lang ng sapat na tagal, ang hindi magandang koordinasyon sa pagitan ng mga crew ng Russian air defense at mga piloto, yun na sana mismo ang bahala para sa kanila. Ngayon, pag-usapan natin ang Su-57 ng Rusya. At isang tanong na di pa natin natatanong, paano napabagsak ni Buzz Moscow ang jet? Hindi namin ito tinutukoy sa usapin ng pag-hack. Ang Su-57 ay sinasabing isang ikalimang henerasyon na stealth fighter na kapantay ng mga eroplanong pandigma ng US tulad ng F-35 at F-22. Ayon kay Putin, ang Su-57 ang pinakamahusay na fighter jet sa mundo. Kung tutubag ang sinabi ng Russia, hindi dapat makita ang jet sa radar ng air defense. Kaya imposibleng pabagsakin ito ng Buzz Moscow. Dahil dito, dalawang konklusyon lang ang maaari natin makuha. Epektibo si Buzz Moscow at kaya nitong pabagsakin ang isa sa pinakamahusay at pinakamahirap matukoy na fighter jet sa mundo. Hindi tututol ang Russia sa ganitong konklusyon. Pero mahirap patunayan ito dahil nakita naman natin na sunod-sunod ang mga tama ng Ukraine sa rehiyon ng Moscow nitong mga nakaraang buwan gamit ang kanilang mga drone. Kung talagang kasing epektibo na ipinapahiwatig ng insidenteng ito, nang sa pilitang friendly fire ang Buzz Moscow, dapat mas ligtas ng husto ang Moscow kaysa sa kung ano ito ngayon. Mas interesante ang pangalawang konklusyon sa dalawa. Maaring hindi kasing husay nang inaangkin ng Moscow ang Su-57. Kaya nang sabi ng Global Defense Corps, ang pagbagsak ng eroplanong ito gamit ang isang missile system mula pa nung panahon ng Soviet ay muling nagpapatunay na ang eroplanong ito ay hindi talaga isang stealth na ikalimang henerasyon na sasakyang panghimpapawid. Pansinin ang paggamit ng salitang muli. Hindi ito ang unang beses na may mga tanong na lumitaw tungkol sa Su-57 at sa sinasabing kakayahan nitong maging stealth. Noong Disyembre 2022, naglabas ang Aviation Geek Club ng isang matinding ulat na nagsiwalat na ang mga Su-57 kahit ibinenta sa mga posibleng mamimili bilang mga stealth fighter ay hindi man lang malapit sa kanilang mga katumbas na Amerikano. Ibinunyag ng outlet na parehong ang F-22 at F-35 ay may radar cross-section o RCS na 1,000 hanggang 10,000 beses na mas maliit kaysa sa Su-57 kahit ang retiradong 117 na din-develop noong dekada 1,970 at 70 at siyang kauna-unahang operational stealth aircraft ay may mas maliit na RCS kaysa sa Su-57. Maraming dahilan dito, mula sa mga sandatang nakakabit sa labas ng Su-57 hanggang sa pagiging halos upgrade lang ng Su-27. Sa huli, ibig sabihin nito, hindi kayang gawin ng Russia ang tunay na stealth fighter jet. Mag-aangkin sila na kaya nila. Pero hindi aksidente ang RCS ng Su-57. Ito talaga ang layunin ng Russia at malayo pa rin ito sa totoong stealth. Puro kahihiyan na lang ito para sa Moscow ngayon. May bumagsak na Su-57. Sapat na yon. Lumalabas na air defense mismo ng Russia ang nagpatumba sa jet. Nalaman natin na nakapasok ang mga Ukrainian hacker sa air defense system ng Russia gamit ang Trojan Horse. Bukod dito, ang Su-57 ay hindi talaga dapat madetect ng depensang nagpabagsak dito. Nabunyag na ngayon ang fighter jet ng Russia na sinasabing pinakamahusay sa mundo. Mahirap para sa Russia palitan ang nawalang fighter jet na ito. Ayon sa Global Defense Corps, mga 3 dosena lang umano ang Su-57
ng Air Force ng Russia na aktibo sa serbisyo. Hirap na rin ang Kremlin, gumawa pa ng marami. Malamang dala ng parusa ng kanluran. Nag-aalok din ang Rusya ng mga Su-57. Pero Algeria lang ang kumpirmadong bumili hanggang ngayon. Hindi na magkakaroon ng maraming benta matapos ibunyag ng Ukraine kung ano talaga ang Su-57. Isang na-update na ika-4 na henerasyong fighter jet na hindi man lang kayang magtago mula sa mga air defense system na ginawa pa dekada na ang nakalipas. Isipin mo kung ano ang iniisip ng mga tao sa Moscow ngayon. Ang kanilang rehiyon ay inaatake. Lumilipad ang mga drone ng Ukraine at kahit malalaking air defense sa paligid ng Moscow ay di sapat para pigilan ng mga ito. Tinaman na ng Ukraine ang rehiyon ng Moscow ng ilang beses noong 2026 kabilang ang pag-atake sa huling bahagi ng Hunyo sa isang satellite center sa oblast. Nagwawala rin ang mga drone ng Ukraine laban sa kumpanyang Wildberries. Madalas tawaging Amazon ng Russia at kilala sa pagbebenta ng mga drone at gamit militar at mga piyesang magagamit sa civilian at militar. Nagpapanik ang mga taga Moscow na gumagamit ng Wildberries. Mula mamimili hanggang negosyante, habang nasusunog ang mga bodega at bilyong dolyar ng inventaryo ang nauwi sa abo. Ang mga taga Moscow ay naliligtas lang sa ngayon sa krisis sa gasolina sa Russia dahil dinadala ang gasolina mula Siberia papuntang Moscow. Ayon sa Reuters, hindi magtatagal at mararanasan ng mga taga Moscow ang mga pilang inaabot ng ilang oras sa gasolinahan dahil pansamantala lang ang solusyong yan, katulad ng ibang Russian na hindi nakatira sa marangyang lungsod ni Putin. Ngayon, kailangan nilang masaksihan kung paano pumapalpak ang depensa sa himpapawid ng Moscow na umaabot pa sa puntong napapabagsak nila ang mga ultra-modernong fighter jet na sinasabi ni Putin na pinakamahusay sa buong mundo. Ano kayang iniisip nila ngayon? Ang digmaan na sinimulan ni Putin ay hindi lang basta dumating sa kanilang pintuan. Lalong nagiging malinaw na lalo pang lumalakas ang Ukraine. Pinapatunayan iyon ng mga drone. Ngayon, kaya na ng Ukraine i-hack ang depensa sa impapawid ng Russia na pinipipilit silang paputukan ang sarili nilang kagamitan. Maaari bang mangyari ulit yon? Kung mangyari yon, ano kaya ang susunod na papatamaan ng Ukraine gamit ang mga depensang yon? Iyan ang mga tanong na siguradong nasa isip ng mga taga Moscow na ngayon ay mas malinaw na nakikita na ang kanilang dakilang tagapagtanggol na si Putin ay hindi sila kayang protektahan laban sa anuman. Iyan mismo ang gusto ng Ukraine. Ang kahangahangang pagkakaroon ng mga depensang panghimpapawid ng Russia sa paligid ng Moscow ay isang napakagaling na taktika. Nagbunga ito ng matinding pinsala sa isang Su-57. Mas mahalaga ang mensaheng ipinadala ng Ukraine gamit ang Trojan horse na ito. Araw-araw, lalong lumalapit ang digmaan ni Putin sa mga taong nakatira sa nag-iisang lungsod na dapat sanay hindi naabot. Hanggang kailan titiisin ng mga taga Moscow bago nila seryosong tanungin ang kanilang presidente at ang kalagayan ng militar na nilikha niya? Habang ang mga depensa sa himpapawid ng Russia ay bumabaling laban sa sarili nilang mga kababayan sa Moscow, may kakaibang problema ang mga Ruso sa Belgorod. Ang digmaan ni Putin ay dinala na sa kanilang pintuan ilang taon na ang nakalipas at ilang araw bago isiwalat ang kapahamakan ng Su-57 ng Russia. Nagtagumpay ang Ukraine sa pambihirang atak. Nabutas ang isang dam sa Belgorod. Ginulo ng pagbaha ang lahat at may hindi inaasahan. Ngunit matalinong layuning militar ang pag-ataking ito na maaari mong malaman kung papanoodin mo ang aming video. Dagdag pa, kung nagustuhan mo ang video na ito, marami pa kaming inihandang iba pang palabas para sa'yo sa Military Show. Pindutin mo ang subscribe na yon para siguradong isa ka sa mga unang makakapanood ng mga susunod naming palabas. At maraming salamat sa panonood.